Kung kayo po ay hindi pa nakabili, dapat alam nyo po ito bago po kayo bumili at dapat hello po mga kaibigan, magandang araw na naman po sa inyong lahat. Muli na naman pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highly-Comworks. So sa araw na ito mga kaibigan ay gusto ko muna pong i-shout out lahat po ng atin pong mga members ng atin pong YouTube channel. Makikita po nyo sila sa screen mga kaibigan. Sila po yung mga kaibigan natin na nagstay at na tumulong sa atin pong YouTube channel para mas lalago pa yung atin pong YouTube mga kaibigan, ano? So sa lahat po ng gustong maki-join sa atin pong pa-shoutout member ay mag-click lamang ho, i-click lamang ho ninyo yung join button po ninyo. Ito po ay hindi nyo makikita sa cellphone, dapat ho kayong gumamit ng laptop or computer mga kaibigan, ano? So sa araw na ito ay pag-uusapan natin mga kaibigan yung malaking pagbabago po ng Starlink array. So, aray na aray ho tayo dito. Bakit ko sabi na aray? Kasi talagang maaaray ho tayo kapag malaman ho natin kung ano yung mga pagbabago na nagaganap sa Starlink po mga kaibigan, ano? So, sa lahat po ng gumagamit ng Starlink ho ngayon ay congratulations ho sa inyo. Ay gaya ho natin ay gumagamit din po tayo ng Starlink. So, mga kaibigan, kung kayo po ay hindi pa nakabili, dapat alam nyo po ito bago po kayo bumili at dapat alam din po ng mga karamihan natin na kaibigan dyan na gumagamit ng Starlink na mayroon pong bagong update ang Starlink po mga kaibigan, ano? So pag sabi ho natin pag-update mga kaibigan ay meron pong mga pagbabago. Posible na ito po ay advantage or disadvantage po mga kaibigan. So ngayon marami pong mga nagtatanong kasi may mga balita ho ngayon mga kaibigan na kumakalat na wala na daw po ang residential na sa Starlink, ano? Yun pong 2,700 mga kaibigan na monthly. Nabago daw po yun at naging sabi po nila ay 4,000 daw po. Yun yung sabi ho nila, no? So dapat klaruhin ho natin to kung totoo po ba yung kumakalat na balita ngayon na yun po ay naging 4,000 na yung Starlink na residential mga kaibigan. So kung kayo po ay may mga account at meron ho kayong mga may mga account ho kayo, ay makikita din naman po ninyo yung update, totoong update ho talaga ng Starlink. So nakakalungkot at kung totoo man ito kasi nga po yung mga kaibigan natin diyan na meron pong Starlink na ISP o yung internet nila ay Starlink, tapos ilang ano lang naman yung nakukuha nating ginansya dyan sa mga vendor natin. Halimbawa 5 vendors sa isang Starlink tapos meron pong 4,000 monthly. So luging-lugi na ho tayo doon mga kaibigan. Maliban na lamang siguro kung okay yung upload and download ng Starlink na kaya niya po yung gaming, lahat po ay posible na hindi po tayo lugi doon sa 4,000. Kung marami po yung vendor natin na magagamit or nalagay sa isang area tapos isang Starlink yung atin pong gagamitin. So pwede naman po, pero ngayon kasi is hindi pwedeng taasan yung residential kasi meron naman pong mga kakompetensya mga kaibigan na PLDT, mga kapitbahay lang natin. Tapos yun nga, kung gagamit tayo ng Starlink, luging-lugi ho tayo. So maliban na lamang sa mga area na wala ho talagang data or internet na makukuha, ay maganda yung Starlink, yung sinasabi ho natin mga kaibigan, ha. So about po sa Starlink, meron ho tayong mga tutorial po niyan. Makikita ho niyo sa screen yung pong atin pong tutorial about po kung paano po mag-connect, mag-set up ng Starlink at kung paano po gumamit ng hex or microtech na naka-PPoE para mas maganda yung flow or internet signal ho natin sa mga windows ho natin. Okay, balik ho tayo mga kaibigan. So, totoo nga ba yung mga balita ngayon na tumaas na yung or nawala na po yung residential at tumaas na po yung monthly billing ng atin pong Starlink? Totoo nga po ba yun? So, kung bibisitahin ho ninyo, yung atin pong account, hindi naman po talaga dapat na mababahala ho tayo. Kasi mga fake news po yun na nawala po ang residential. So, ang sabi lang naman po ng Starlink mga kaibigan, andito na din po siya sa screen. Makikita ho ninyo dyan yung nasa gitna.
Roam Unlimited. So, yung roaming mga kaibigan, yun lamang po yung nagbago or na-update. Kung ako po ay hindi nagkamali, pero parang sigurado ho ako nito. Kasi sabi ho nito, use Starlink at any location in your country with best effort service. Pause and unpause at any time, includes in motion, international travel, and coastal use. Please note. Okay, so ito yung inote natin mga kaibigan na by switching to a roam plan, you may not be able to change back to residential at your service address. So, ito yung pagbabago. Kasi, dapat alam ho natin, yung pong sabi ho ng Starlink, inote down natin, kung kayo po ay galing sa residential, tapos, nag-switch po kayo papunta sa roam plan, sa roaming mga kaibigan na, tapos babalik kayo sa residential plan, ay hindi na po maaari. Ay hindi na po kayo makakabalik gaya ho ng dati na ginagawa natin na from Rome, tapos kinakancel natin, babalik tayo sa residential, pwede po yun dati, Pero starting, sabi dito, service will change on September 13, 2024. Ibig sabihin, magbabago na po ito at magiging effective ho ito ngayon pong September 13, sa araw ho na ito, kasi 13 ho tayo ngayon. So dati, yung roaming mga kaibigan, roam plan, ay meron lamang pong monthly ito na 3,100 3,000 ata mga kaibigan 3,000 plus yung billing ng roaming. Pero ngayon na po yung monthly niya starting today is effective po ngayon is 4,107 na yung monthly ng roaming plan ng Starlink. So, yan po yung isang pagbabago ngayon mga kaibigan. Yun pong roaming lang ang nagbago doon. Pero yung residential naman, ay wala naman pong update or notification or mga tawag dito, information na binigay ng Starlink na magiging mahal na din po yung residential. Hindi po maibigan. Wala po tayong nakita sa account natin. Kaya wag ho tayong mag-alala. Kasi fake news po yung atin pong naririnig. Kung ako man po ay nagkamali, pwede ho tayong mag-comment sa atin pong comment section sa baba ho ng ating video mga kaibigan para malaman din po natin yung inyo pong mga komento. At saka sa lahat po ng atin pong mga Starlink users po dyan, ay wag ho kayong mag-alala kasi hindi po totoo na nagbago po yung residential. Actually, makita natin 2,700 monthly pa din po mga kaibigan. Kung ito po ay tumaas 3,000, 4,000, napakalaking lugi po ng mga Starlink users nito mga kaibigan. Kahit ako ay aatras po ako sa ganitong presyo sa residential kung sakali man lang na totoo na tumaas nga po yung billing nito monthly. Kasi hindi ho talaga kaya. Maliban na lang nga po, yung sabi ko, kung ito po ay aabot ng 300 Mbps download and upload, ay walang problema. Kasi okay din naman yung billing na ganyan kung okay lang din po yung upload po mga kaibigan. So sa araw na ito mga kaibigan, yan po yung atin pong bagong update. Magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.